Good morning sa lahat. Ngayon nakatanggap tayo ng email notification na expired na daw yung ibang domain name natin. So, papakita ko sa inyo ngayon kung paano i-renew. Actually, isa ito sa mga pinaka-importante, no, sa ating website. Saan na ba yan? Okay, ito. Usually sa Crazy Domains ako bumibili ng domain. Sabi niya expired na siya ng November 20. So, 4 na araw na akong late. Hindi ko man lang napansin to. Medyo busy tayo eh. So, okay. Ito, importante sa akin itong domain name na to kasi andi dito yung website ko ng service, computer service, IT solution services na website. So, kailangan ko i-renew to as soon as possible. Yung problema, check natin kung may laman yung ating GCash or yung debit card natin para may renew natin. Doon sa iba sa inyo na nakabili ng domain name sa iba't ibang provider, okay lang din yon. Basta titignan nyo palagi yung renewal rate. Sa akin kasi importante yon eh. Kung ang renewal rate nya is mababa or sakto lang, same with the price na binayaran mo nung pinurchase mo yung domain name, ay okay yon. At least hindi siya tumataas. So itong isang domain na to, hindi ko siya gaano nagagamit, pero importante din to kasi dito ko rin nilalagay yung mga ibang files ko. Parang ginagawa ko siyang what do you call this, yung workstation ko siya, kumbaga, itong domain name na to. Ang renewal niya is 754.49. Ito importante, kailangan ko nang i-renew to kasi papakita ko rin sa inyo kung paano ko rin i-renew yung hosting ko sa ibang video. So kailangan natin to, at isa yan sa mga main website ko na mini-maintain. So pupunta tayo dito sa accounts. So ito muna, try natin. So click natin yung domain name, renew. Sana may laman pa yung GCash ko, no? At saka yung kung may debit card man akong available. So for 2 years, 1 year lang. Wala tayong budget dyan. Ito ang kagandahan din dito sa Crazy Domain. Nagbibigay sila ng mga free na mga domain name. Pero after a year, actually, yung mga .store or .online, yan yung mga domain name na paganda ngayon. Kumbaga boom sila ngayon. At magiging mahal yan later on. I-add to cart na rin natin since free naman. Then pay securely. Yung iba nag-o-offer ng domain privacy. I don't think you need that. Depende sa inyo pero ako hindi ko ginagamit yan. Yung premium DNS, madali naman natin gawin to using Cloudflare. Ipapakita ko rin sa inyo yan sa ibang video. List your domain. Sabi niya, be listed in Asia and get found by millions daily. Pwede, pero hindi ko to na-try kasi I make my own SEO. So para sa akin hindi na siya essential sa domain ko. Since medyo matagal na rin yung domain name ko na await.net, I'm happy with it. So hindi ko na rin kailangan yan. Wait lang, ba't added to? Web hosting, email hosting, papakita ko rin sa inyo paano idagdag yan. Usually I mean the email hosting, usually to included na to doon sa hosting na ipo-purchase natin. Ipapakita ko rin yan sa ibang video natin. Wait lang, wag na muna tong acid burn. Okay na muna ako sa abate.net. Okay, continue. 550 free. Nako,
wala yung ating GCash. Wait lang, mukhang ito. Mukhang ito yung ating GCash. Yung GCash ko kasi meron na akong card doon. So, enter lang natin yung kanyang CCV. Sana may laman. Okay, let's pay and activate. Credit card was declined. Bakit kaya? Okay. So, try natin ang DragonPay. Usually naman to naka-connect to dun sa GCash natin. Ang problema kasi sa DragonPay, may additional what do you call this? Yung service fee. Pero, okay, sige. Since ayaw namang, wait lang. Try natin mag-add ng payment method. Wala eh. So, ang available lang is credit card, UnionPay at saka Alipay. Back tayo. Try uli natin yung ating card, GCash card. Baka sakali lang. Ayaw talaga. So, we have no choice. Well, we have plenty of choice like PayPal, DragonPay. Alam ko nga pwede Google. Hindi siya pwede sa Google Pay. Yung iba kasing services na ina-acquire natin sa ibang service provider like domain names, tapos sa hosting, meron din silang GPay Google Pay. Pero since ito ay wala, si Crisio Domains, so tatry na natin DragonPay. At papakita ko rin sa inyo later kung paano magbayad naman sa DragonPay. Okay. May GCash ba? Ayun. GCash, Pay, Bills Pay. May iba ba pang GCash na option? Over the counter, Cebuana. Ito kasi medyo baka matagal to eh. So, nasa yung GCash? Mas maganda nga kung meron kayong account, mas mabilis. Sige, we'll go with the GCash Bills Pay. Click lang yung agree then select. Be sure sa inyong email ha, kasi dyan isa-send yung instruction how to pay the DragonPay. So, pag sure na kayo dun sa email na yan, send instruction via email or mobile. Pwede rin palang mobile. Pero I used to use the email kasi mas na iipon ko yung mga details sa through email. Okay, so tatandaan nyo lang tong order number nyo kasi baka mamaya kakailanganin yan. Pero actually mabilis lang naman to, no? Tignan natin kung meron na. Check natin yung email natin. Meron na ba? Refresh. Wala pa. Direct natin sa Gmail mismo. Kung minsan late dun sa email ng Windows. Ayun, meron na. Okay, payment instruction. Ito yung link. Open natin. Open link ng new tab. Okay, so ito yung mga kakailanganan natin. DragonPay. Biller name is DragonPay. Reference number. Tapos yung amount. Deadline 10:11 AM. Anong oras na ba? 9:13. Okay, sige. Itatry ko ipakita. Paano ko ba gagawin to? Alam ko na, BlueStack. So, ipapakita ko sa inyo yung transaction ko naman through GCash. Babayaran natin to sa GCash. Hindi ko kasi may papakita sa cellphone ko dahil yung aking cellphone ay low end. Wala tayong video capture doon. Tatry natin gumamit ng BlueStack. In-uninstall ko na ba? Ginagamit ko kasi sa MI4 yun eh. Tignan natin, baka andito pa. BlueStack. Ayun, meron pa. Ay, hindi, installer to eh. Mukhang in-uninstall ko na. Anyway, sige. I-install ko muna. Tapos, i-check natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano babayaran. Meron pa naman akong 1 hour. 1 hour mahigit para bayaran sa deadline. Before the deadline yung ating DragonPay. Okay. So, I'll wrap it up na muna sa ngayon.
Then, see you sa next na video.